Mga kaibigan kong minamahal, mga katita, good afternoon. It's already early evening here. Bueno, okay pa naman. Tanghali pa lang. Ay hapon pa lang naman dito. Kaya lang ako ay late na magtanghalian kasi nga marami akong ginawa today. So, um, ang ano ko lang naman is nakikita yung kwan ko doon. Ito lang naman, gusto ko lang naman na i-share sa inyo yung pagkain ko ng mangga. Tingnan nyo yung mangga. So, ang kakainin natin ngayon ay mangga, which is rich in vitamin C, at saka ano pa nga ba? Tingnan nga natin. Tingnan natin dito sa kuwan natin. Ang mangga, yan ang ano natin dyan sa ating bansa eh. Gustong gusto natin yung mangga. Diba? Mula pagkabata, o yun, yung Hawaiian mango, yung Indian mango, yung isa, ano pa ba yung masarap na mangga na kwan na parang akala mo ay yung native na mango, matamis yun. Gustong gusto natin na ano, uh, yung isama doon sa pagkain natin. Ganun yun. So, ayon dito sa aking tinitingnan, ang mangga pala ay ah, antioxidant. Ito ay antioxidant pala ito. So, naaalis niya yung, di ba, yung mga oxidative stress natin sa ating katawan. Ayan. So, maganda itong mangga. Ayon sa aking narinig, pero hindi ko nababanggitin yung pangalan, ay maganda ang mangga talaga kasi nga nakakatulong sa ating katawan. So, mayroon kasi itong vitamin C. Pero, sabi nung isang doktor, hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan, disclaimer, maganda talaga ang mangga sa ating katawan. Pero kung mayroon kang diabetes na matatawag, huwag ka raw kakain ng masyadong matamis kasi nga yung sugar niya. So, ang iniiwasan doon ay yung sugar. So, pag kasi hinog na siya, hitik na yung nag-yellow na talagang yellow na as in yellow, ibig sabihin nun, mas mataas na yung kanyang sugar content. So, kapag mas mataas ang sugar content niya, yun daw ay mas na makakaapekto sa sugar naman natin ng isang taong diabetic. Kaya ang mas maganda sa kanya, yung hindi pa hinog. Yung halimbawa ay yung ganito, hindi pa hinog. O may green pa, hindi pa masyadong hinog. Okay? Yan. Alright. So, kagaya ng nitong nung kakainin ko, di ba? Okay. So, maganda pala ito sa katawan natin. Another one is, ito ay magandang source ng vitamin A. So, ano yon? Vitamin A, sabi nga nila, yellow foods. Kabilang ba ito sa yellow foods? Kasi pag yellow foods, sabi nga nila, yung mais, ano pa yung mga yellow kalabasa, ano pa yung mga ibang yellow? Pineapple ba? Yellow din. Okay. So, maganda, vitamin A, maganda sa ating mga mata. Ayun. Pero teka, tikman muna natin at talagang ako'y gusto ko na talagang kumain. Masarap siya. Hindi siya masyadong maasim. Maasim ng konti. Maasim ng konti. Maganon yung mata natin pagka naasiman tayo, di ba? Pero yung mga naman, hindi naman siya yung masyadong matamis kasi nga maasim pa rin siya. So, hindi pa rin siya masyadong hinog. Pero okay na rin siya. Ito, mas gusto ko ito nalagyan ng suka. Pero dito, may pagkakaiba kasi yung mangga dito sa Espanya kaysa sa mangga sa ating bansa. So, ito, kahit na hindi pa siya masyadong hitik, pwedeng hindi nalagyan ng suka. So, kinakain ko na lang siya na gano'n, hindi ko rin siya nilalagyan ng asin.
Kasi maganda ang asin. Kailangan natin ang asin. Yun ang pinaka-importante sa ating katawan din, ang asin. Kaya lang syempre, hindi ko na nilalagyan kasi parang mas gusto ko na siya na ganyan lang. Ganyan lang siya talaga. Yun ang gusto ko. Yung wala na siyang asin, wala na rin siyang suka. Okay na sa akin ito. Ito na yung tanghalian ko. Parang yung sinasabi nila is hindi naman yata proper diet. Diba? Hindi proper diet. Kasi kaninang umaga, kumain ako ng kape, minom ako ng kape with milk. Tapos yung tawag nito, bread, nilagyan ko ng olive oil, at saka yung powder na, tawag nito, yung bawang. So, yung powder na bawang. Gustong-gusto ko kasi iyon sa umaga. Yun nakakatulong kasi sa akin, sa isang tip yan. Para sa akin, ayon sa aking karanasan, ang pagkain sa umaga ng paglalagay ng pag-condiment natin ng bawang na powder o kaya ay yung fresh na gadgarin mo yung bawang o kaya pitpitin, ganyan, tapos ilalagay mo sa bread and then coffee, yan. Nakakatulong ito para bumaba ang high blood. So, mayroon din akong maintenance kasi kaya yun. Nung napansin ko, nung gumagamit ako ng ganoon, hindi naman na tumataas yung aking, yung high blood ko. Hindi na naman yung pressure ko. Okay, hindi naman siya na tumataas. Kaya lang syempre, ang nangyayari is, kung ako'y pagkatapos kong kumain, amoy bawang, 'di ba? Syempre ang bunganga amoy bawang, pero inaano ko iyan ng pag-inom ng coffee with milk, so nawawala din. Unti-unti din namang nawawala. Hindi naman kasi masyadong powerful kapag yung dried na powder na ng bawang. Okay. At saka tinitingnan ko yung bawang na walang nakalagay na asin. Mayroon kasi yung mga paninda nila dito na mayroong bawang, powderized na siya, dry na siya, powder na, pero may dagdag na salt. Okay, so mahirap din yun. Iniiwasan nga ang salt kasi ang salt nakakadagdag ng pagtaas ng high blood, yung blood pressure. So, ayan. Hindi ako kumakain na, hindi ako bumibili ng ganoon. Okay, na mayroon ng asin. Para sa ganoon ay konti-konti lamang yung asin na aking ma-intake, yung makain ko. So, ano pa ang kagandahan nito? Ito ay rich in fiber. So, rich in fiber din ang mango. Kapag rich in fiber, meaning to say, yung mga nahihirapan na umuo, pag ikaw ay kumakain ng mga foods na rich in fiber, syempre hindi ka na magkakaproblema, di ba? Yun ang benefits naman ng pagkain ng mga foods o fruits or vegetables na rich in fiber. Yan. So, maganda na. At saka, meron ding nakukuha na folate. Okay. So, folate and yung isa pa pala doon sa ano natin, yung folate, yung fiber, pagka kasi, di ba sabi ko sa inyo, mas madali yung umuo. So, ibig sabihin nun, mas makakaiwas sa sakit na colon cancer. Yun ang sabi naman nila. Okay? So, minsan sabi nga nila, nakaka-prevent ng colon cancer. So, maganda. At saka yung heart disease and weight control. Ayan. Pero hindi ako lagi-laging kumakain kasi. Kaya, wag nyo na akong pansinin. Basta beautiful pa rin tayo. Kumain-kain tayo paminsan-minsan, at least once a week ng mango. Halimbawa, kagaya ngayon, it's Saturday, so day off. Ayan, kumakain tayo nitong mangga o kaya ay iba-ibang fruits. So, binili ko kanina yung isa pang pipino, cucumber, nang sa ganoon naman ay mamayang gabi, siguro yun ang aking kainin. At saka, meron din akong binili na bread. Para naman sa ganoon ay
meron akong gagamitin bukas kasi it's day off naman. So, bumibili ako ng sarili kong pagkain. Ganon. Ganyan kaming mga nandito sa abroad. Pagka Sabado at Linggo, day off na, bahala ka na. Bahala na kami sa aming mga tinatawag na pagkain. Yung ganon. Okay? So, is this, ano pa kaya? Taas na ba sa sugar? Nabanggit na natin yung tungkol sa sugar. Bueno, okay pa rin naman. Basta wag lang yung masyadong hinog para sa ganon hindi siya magiging mataas ang sugar. Alright. So, ano kaya? Kumain na tayo ng mangga. Samahan niyo akong kumain ng mangga, ha? Ito ay paborito ko noon eh. Ang nangyayari pa dito noon, kapag takam na takam ako na kumain ng maasim, pagka alam nyo, tayong mga dalaga, tayong mga kababaihan, bago dumating yung period natin, monthly period natin, takam na takam tayo kumain ng maasim. So, sabi ng nanay ko noon, huwag kang kakain ng mangga at maglalagay ng suka bago ng iyong monthly period. Pero nung ako'y dalaga, ang ginagawa ko minsan, yun bang matigas ang ulo? May katigasan ng ulo kong minsan, di ba? Ang ginagawa ko, sige, kain ako inuna ko nga. Kaya, ang nangyari, hindi naman ako yung sumasakit yung ulo, yung ganon. Pero yung mga iba na hindi sanay, nung kumain na sila, sabi nila is talagang sumasakit yung kanilang ulo. So, may side effect din pala. Pero, bueno, depende siguro yun sa katawan ng tao, yung chemistry ng katawan ng tao, di ba? So, iba-iba tayo ng body chemistry. Ayun, so ang nangyayari, pwedeng kumain bago ng mens, monthly period, pwede rin namang hindi. Depende yun sa katawan ng isang dalaga. So, nakita nyo na, very nutritious pala itong mangga natin. Magandang-maganda ito para sa ating katawan. Ang mga vitamins na makukuha natin, vitamin C, vitamin A, folate, fiber, ano pa, yung makukuha natin na nakakaganda sa ating kalusugan. Okay, thank you very much. At sabayan niyo akong kumain ngayon ng ating mangga na masarap. Medyo maasim pero masarap siya. At mas maganda kaysa yung matamis na matamis kasi kapag matamis na matamis, mataas na